Maaga pa lang ay gising na si Rogelio, isang mekanikong kilala sa kanilang maliit na barangay. Bago pa sumikat ang araw, naroon na siya sa lumang talyer na gawa sa yero at kahoy. May amoy ng langis, grasa, at bakal ang paligid, amoy na nakasanayan na niyang mahalin dahil dito niya itinaguyod ang kanyang pamilya. Sa bawat pag-ikot ng wrench at pag-ayos ng sirang makina, iniisip niya ang iisang dahilan kung bakit siya patuloy na lumalaban sa pagod, ang kanyang anak na si Marco. Si Marco ay 10 taong gulang noon, payat, tahimik, ngunit may mga matang puno ng pangarap. Madalas siyang umupo sa isang sulok ng talyer habang naghihintay sa ama. Pinagmamasdan niya kung paano inaayos ni Rogelio ang mga motorsiklo at kotse, at paminsan-minsay tinatanong kung paano gumagana ang makina. Mumingiti lang si Rogelio at sinasabing, balang araw, anak, matututunan mo rin yan. Pero mas gusto kong mag-aral ka at magkaroon ng mas magandang buhay kaysa sa akin. Ang ina ni Marco na si Lina ay dating simpleng may bahay. Tahimik siya, maganda, at puno ng pangarap noon, ngunit unti-unting nilamon ng kahirapan ang kanyang pasensya. Araw-araw niyang nakikita ang hirap ni Rogelio, ang pawis, ang sugat sa kamay, at ang maliit na kita na minsan ay kulang pa sa pang-araw-araw na gastusin. Hindi niya masabi kay Rogelio, ngunit sa puso niya, napagod na siya sa ganitong buhay. Isang gabi, habang mahimbing nang natutulog si Marco, naupo sina Rogelio at Lina sa maliit nilang mesa. Iisang kandila lamang ang nagbibigay liwanag sa kanilang bahay. Tahimik ang paligid, ngunit mabigat ang hangin. Hanggang kailan ganito? Tanong ni Lina, mahina ngunit puno ng hinanakit. Ginagawa ko ang lahat, sagot ni Rogelio. Basta may makain si Marco, sapat na sa akin. Hindi sapat para sa akin, biglang sambit ni Lina. May pagkakataon akong makaalis sa ganitong buhay. Nagulat si Rogelio. Doon lamang nalaman ang katotohanan, may lalaking mayaman na nanliligaw kay Lina. Isang negosyanteng may bahay, kotse, at pangakong ginhawa. Matagal na raw itong nagpapakita ng interes, at ngayon ay handa na siyang tanggapin ang alok. Paano si Marco? Nanginginig na tanong ni Rogelio. Mas magiging maayos ang buhay niya kung may pera ako, sagot ni Lina, pilit pinatatag ang loob. Hindi na umimik si Rogelio. Alam niyang kahit pigilan niya si Lina, desidido na ito. Ngunit ang sakit sa dibdib niya ay hindi maipaliwanag, parang unti-unting dinudurog ang puso niya. Kinabukasan, maaga ring umalis si Lina. Hindi na niya ginising si Marco. Iniwan lamang niya ang isang maliit na bag ng damit at isang sulat sa mesa. Nang magising si Marco at hanapin ang ina, nakita niya ang ama na tahimik na nakaupo, hawak ang sulat at nangingilid ang luha. Ano na nangyari kay mama? Inosenteng tanong ni Marco. Hindi agad nakasagot si Rogelio. Lumuhod siya sa harap ng anak at mahigpit itong niyakap. Umalis si mama, anak. Pero nandito ako. Hindi kita iiwan. Hindi lubos na naintindihan ni Marco ang ibig sabihin noon, ngunit naramdaman niya ang bigat sa boses ng ama. Mula sa araw na iyon, nagbago ang lahat. Lumipas ang mga linggo at lalong naging tahimik ang bahay. Si Rogelio ay mas lalo pang nagsumikap sa talyer. Kahit sugatan ang kamay at minsan ay walang kain, hindi siya tumigil. Si Marco naman ay naging mas tahimik. Hindi na siya kasing masigla tulad ng dati. Madalas siyang magtanong kung kailan babalik ang ina, at tuwing maririnig iyon ni Rogelio, parang muling nasusugatan ang puso niya. Isang araw, may dumating na sulat. Hindi ito mula kay Lina kundi mula sa isang abogado. Nalaman ni Rogelio na kinasal na si Lina sa mayamang lalaki at nagsimula na ng bagong buhay. Walang binanggit tungkol kay Marco. Para bang tuluyan na nilang kinalimutan ang bata. Sa gabing iyon, tahimik na umiyak si Rogelio habang natutulog si Marco. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi sapat ang pagmamahal kung kulang ang pera. Ngunit kahit ganoon, nangako siya sa sarili na hindi niya ipagpapalit ang anak kahit kanino. Anak, bulong niya habang tinitingnan si Marco, kahit iwan tayo ng mundo, hindi kita iiwan. Hindi niya alam na ang mga pangyayaring ito ang magsisimula ng mahabang paglalakbay, isang kwentong puno ng sakit, pagsubok, at sa huli, isang liham na magpapabago sa lahat. Lumipas ang ilang buwan matapos iwan ni Lina ang kanilang munting tahanan. Para kay Marco, tila napakahaba ng bawat araw. Sa tuwing magigising siya sa umaga, umaasa pa rin siyang maririnig ang boses ng kanyang ina sa kusina, ngunit palaging katahimikan ang sumasalubong sa kanya.
Ang dating masayang bahay ay napuno ng lungkot at pananahimik. Si Rogelio naman ay naging mas tahimik kaysa dati. Maaga siyang umaalis at gabi na kung umuwi. Sa talyer, mas pinagbubuti niya ang trabaho, tumatanggap ng kahit anong pagkakakitaan, pag-ayos ng sirang motorsiklo, lumang kotse, kahit kalawangin na makina. Minsan, hindi na siya kumakain ng tanghalian para lang may maibigay kay Marco pag-uwi. Pa, okay lang ako, madalas sabihin ni Marco kapag napapansin niyang kaunti lang ang pagkain sa hapag. Ngumingiti si Rogelio, ngunit sa loob niya, parang may kumikirot. Kumain ka, anak. Lumalaki ka. Kailangan mo yan. Samantala, sa kabilang mundo, nagsisimula ang bagong buhay ni Lina. Malaki ang bahay ng kanyang bagong asawa, may malawak na sala, makintab na sahig, at tahimik na hardin. May kasambahay, may sasakyan, at hindi na kailangang mag-alala sa pera. Sa unang mga linggo, ramdam niya ang ginhawa. Hindi na siya kailangang magbilang ng barya o mag-isip kung saan kukuha ng pambayad sa kuryente. Ngunit sa tuwing mag-isa siya sa malaking kwarto, may bumabalik na alaala, ang mukha ni Marco. Ang mga mata nitong laging naghahanap ng sagot. Pilit niyang iniiwasan ang konsensya sa pamamagitan ng pag-aaliw sa sarili, pagpunta sa mamahaling lugar, at pagyakap sa bagong buhay na pinili niya. Mas mabuti ito, madalas niyang sabihin sa sarili. Ito ang tama. Ngunit hindi ganoon kadali para sa isang ina na tuluyang makalimot. Isang araw, nagkasakit si Marco. Mataas ang lagnat niya at halos hindi makabangon. Dahil wala silang sapat na pera, dinala lamang siya ni Rogelio sa pinakamalapit na health center. Buong gabi siyang nagbantay sa tabi ng anak, hawak ang kamay nito. Panasaan si Mama? Mahina ngunit malinaw na tanong ni Marco habang nilalagnat. Parang may humigpit sa dibdib ni Rogelio. Hindi niya alam kung ano ang isasagot. Hinaplos niya ang noo ng anak at pilit na ngumiti. Magpahinga ka muna, anak. Nandito lang ako. Kinabukasan, gumaling si Marco, ngunit may iniwang sugat ang karamdaman, hindi sa katawan kundi sa puso. Mula noon, mas naging tahimik siya. Hindi na siya nagtatanong, hindi na rin nagrereklamo. Para bang tinanggap na niya na may mga tanong na walang sagot. Sa paaralan, napansin ng guro ni Marco ang pagbabago. Dati ay masigla at aktibo ito, ngunit ngayon ay laging nakatungo. Isang araw, tinawag siya ng guro. Marco, may problema ka ba? Umiling ang bata. Wala po. Ngunit alam ng guro na may dinadala itong bigat na hindi kayang ipahayag ng salita. Samantala, si Lina ay minsang napadaan sa dati nilang barangay sakay ng mamahaling sasakyan. Mula sa bintana, nakita niya ang lumang talyer, ang lugar na dati puno ng pawis at pangarap. Nakita rin niya si Rogelio, nakayuko habang may inaayos na makina, at sa gilid, isang batang nakaupo at tahimik na nagbabasa, si Marco. Sandaling huminto ang sasakyan. Bumilis ang tibok ng puso ni Lina. Gusto niyang bumaba, yakapin ang anak at humingi ng tawad. Ngunit nanaig ang takot na harapin ang desisyong ginawa niya. Kaya't pinaandar niya ulit ang sasakyan at iniwan ang tanawing iyon, kasabay ng kirot sa dibdib. Sa gabing iyon, hindi siya nakatulog. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niya na ang yaman ay hindi kayang punan ang kakulangan sa puso. Samantala, may dumating na balita sa barangay. May proyekto raw ang munisipyo at naghahanap ng mga mekanikong pwedeng tumulong. Isa si Rogelio sa mga napiling magtrabaho. Hindi man malaki ang kita, sapat na iyon para makapag-ipon ng kaunti. Pa, proud po ako sa'yo, biglang sabi ni Marco isang gabi habang sila'y kumakain. Napatingin si Rogelio, nagulat. Bakit naman? Kasi kahit mahirap, hindi mo po ako iniwan. Naluha si Rogelio. Doon niya naunawaan na kahit wala siyang pera, mayroon siyang bagay na hindi kayang bilhin, ang tiwala at pagmamahal ng kanyang anak. Hindi nila alam na ang mga sugat na ito, ang pananahimik ni Marco, ang pagsisisi ni Lina, at ang pagtitiis ni Rogelio, ay unti-unting naglalatag ng daan para sa isang pangyayaring magbabago sa lahat. Isang liham, isinulat mula sa puso ng isang anak, ang maglalantad ng mga katotohanang matagal ng tinatakasan. Lumipas ang mga taon na parang hangin, mabilis ngunit mabigat. Mula sa isang batang tahimik at sugatan, unti-unting naging binatilyo si Marco. 16 na taong gulang na siya ngayon, mas matangkad, mas payat, at mas seryoso kaysa sa mga kaedad niya.
Sa likod ng kanyang katahimikan ay may mga pangarap na hindi niya madalas ipahayag. Si Rogelio ay nanatiling mekaniko. Lumaki man ang kanyang karanasan, hindi pa rin lumaki ang kita. Gayunman, hindi nagbago ang kanyang prinsipyo, ang unahin ang anak kaysa sa sarili. Kahit sumasakit na ang likod at nanginginig ang kamay sa pagod, patuloy pa rin siyang nagtatrabaho. Pa, pwede po ba akong tumulong sa talyer? Minsang tanong ni Marco. Nagulat si Rogelio. Hindi ka ba mapapagod? May pasok ka pa sa eskwela. Ngumiti si Marco. Kaya ko po. Gusto ko ring matuto. Mula noon, tuwing hapon ay tumutulong si Marco sa talyer. Natutunan niyang maglinis ng piyesa, mag-abot ng gamit at unti-unting umunawa sa takbo ng makina. Ngunit higit sa lahat, natutunan niya ang halaga ng sipag at pagtitiyaga, mga aral na hindi matutumbasan ng pera. Sa paaralan, kilala si Marco bilang tahimik ngunit masipag na estudyante. Hindi siya palasalita, ngunit palaging handang tumulong sa kaklase. Kapag may proyekto, siya ang unang tumutulong kahit hindi napapansin. Para sa kanya, ang paggawa ng mabuti ay hindi kailangang ipagsigawan. Isang araw, inanunsyo ng paaralan ang isang paligsahan sa pagsulat ng liham. Ang tema, para sa taong nagbago ng aking buhay. Napaisip si Marco. Hindi siya sanay magsulat ng damdamin, ngunit may isang taong agad pumasok sa isip niya, ang ama niya. Sumali ka, payo ng guro. May scholarship ang mananalo. Napatingin si Marco sa ama niya sa isip. Alam niyang malaking tulong iyon. Gabi-gabi, tahimik na nagsusulat si Marco. Hindi niya sinasabi kay Rogelio ang ginagawa niya. Sa bawat salita, ibinubuhos niya ang mga damdaming matagal ng kinikimkim, ang sakit ng pag-iwan, ang pasasalamat sa pananatili, at ang pag-asang balang araw ay maunawaan din siya ng kanyang ina. Samantala, si Elena ay namumuhay pa rin sa karangyaan, ngunit tila mas lalong naging tahimik. Mayroon na siyang lahat ng material na bagay, ngunit kulang ang kapayapaan ng loob. Isang araw, nakita niya sa balita ang pangalan ng paaralan kung saan nag-aaral si Marco, may patimpalak sa pagsulat na paparating. Hindi niya alam kung bakit, ngunit biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Sa talyer naman, napansin ni Rogelio na mas madalas magsulat si Marco. May problema ka ba, anak? Tanong niya. Umiling si Marco. Wala po, pa. May pangarap lang po ako. Hindi na nagtanong si Rogelio. Sanay na siyang magtiwala sa anak. Dumating ang araw ng pagsusumite ng liham. Kinabahan si Marco habang inilalagay ang sobre sa kahon. Para bang inilalagak niya roon ang buong puso niya. Lumipas ang ilang linggo at isang umaga, may dumating na sulat sa kanilang bahay. Galing ito sa paaralan. Nanginginig ang kamay ni Rogelio habang binubuksan ang sobre. Marco, tawag niya. Ikaw ito. Nanalo si Marco ng unang gantimpala sa paligsahan. May kasamang scholarship at pagkakataong mabasa ang liham sa isang pampublikong programa. Niyakap ni Rogelio ang anak, umiiyak sa tuwa. Anak, proud na proud ako sa'yo. Ngunit hindi nila alam na ang liham na iyon, ang mga salitang isinulat mula sa sugat at pagmamahal, ay hindi lamang magdadala ng pagkakataon, kundi magbubukas din ng mga pusong matagal ng sarado. Isang liham na makakarating sa isang ina at magpapabago sa lahat. Dumating ang araw ng pampublikong programa sa paaralan ni Marco. Maaga pa lang ay abala na ang mga guro at estudyante. May maliit na entablado, simpleng dekorasyon, at mga upuang unti-unting napupuno ng mga magulang at bisita. Sa likod ng entablado, tahimik na nakaupo si Marco, hawak ang isang papel, ang liham na isinulat niya mula sa puso. Si Rogelio ay nasa unang hanay. Suot niya ang pinakamalinis niyang polo, kahit may bahid pa rin ng langis ang kanyang mga kamay. Hindi niya alintana iyon. Ang mahalaga sa kanya ay ang makita ang anak na maabot ang pangarap. Kinakabahan ka ba? Tanong ni Rogelio bago magsimula ang programa. Ngumiti si Marco, bahagya. Opo, pa. Pero kakayanin ko. Nagsimula ang programa. Isa-isang tinawag ang mga nanalo. Nang banggitin ang pangalan ni Marco para sa unang gantimpala, malakas ang palakpakan. Dahan-dahang umakyat si Marco sa entablado. Kita ang kaba sa kanyang mga mata, ngunit matatag ang kanyang mga hakbang. Ngayon, wika ng punong guro, ay pakinggan natin ang liham ng ating unang gantimpala.
Huminga ng malalim si Marco at nagsimulang magbasa. Para sa taong nagbago ng aking buhay. Hindi siya perpekto. Marumi ang kanyang mga kamay at laging pagod. Madalas ay wala kaming sapat, ngunit hindi niya ako iniwan kahit kailan. Nang umalis ang isang taong mahalaga sa akin, akala ko ay mag-iisa na ako. Pero nanatili siya. Siya ang gumising ng maaga para magtrabaho, ang nagbantay sa akin noong may sakit ako, at ang nagsabi sa akin na kahit mahirap ang buhay, may halaga pa rin ako bilang tao. Habang nagpapatuloy ang pagbasa, maraming napaluha. Si Rogelio ay hindi na napigilan ang luha. Sa bawat salita, naramdaman niya ang lahat ng sakripisyong ginawa niya, hindi bilang paghihirap, kundi bilang pagmamahal. Ngunit hindi pa tapos ang liham. May isa pa akong gustong kausapin, ang aking ina. Kung mababasa mo man ito, gusto kong malaman mo na hindi kita galit. Nasaktan lang ako. Hindi kita hinahanap para sa pera o ginhawa. Hinahanap lang kita bilang ina. Sana, isang araw, kapag handa ka na, maalala mo na may anak kang patuloy na nagmamahal. Tumahimik ang buong lugar. Walang kumikilos. Walang umuubo. Para bang sabay-sabay na huminto ang oras. Sa gitna ng mga bisita, may isang babaeng nakatayo, nanginginig ang kamay, si Lina. Hindi niya planong pumunta roon. Narinig lamang niya ang tungkol sa programa mula sa isang kaibigan at hindi niya alam kung bakit siya napadpad doon. Ngunit nang marinig niya ang boses ni Marco, parang may humila sa kanyang puso pabalik sa nakaraan. Hindi niya kinaya. Lumabas siya ng bulwagan, umiiyak. Sa labas, doon niya tuluyang pinakawalan ang lahat ng luha at pagsisisi na matagal niyang kinikimkim. Patawad, anak patawad, paulit-ulit niyang bulong. Sa loob, matapos ang programa, yumakap si Marco sa ama. Salamat po, pa. Ikaw po talaga ang nagbago ng buhay ko. Ngumiti si Rogelio kahit umiiyak. Hindi, anak. Ikaw ang dahilan kung bakit ako hindi sumuko. Sa gabing iyon, hindi nakatulog si Lina. Hawak niya ang kopya ng liham na ibinigay ng paaralan. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, tinanong niya ang sarili, ano ba talaga ang tunay na yaman? At doon siya nagdesisyon, isang desisyong haharap sa lahat ng takot at kahihiyan. Kinabukasan, may kumatok sa pinto ng maliit na bahay ni Rogelio at Marco. At sa likod ng pintuang iyon naroon ang isang ina na handang humingi ng tawad. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng maliit na bahay. Si Rogelio ang unang nasilayan si Lina, nakayuko, nanginginig at may matangpo ng luha. Hindi siya nakapagsalita agad. Parang bumalik ang lahat ng alaala, ang gabing umalis siya, ang mga tanong ni Marco, ang mga taon ng pananahimik. Rogelio, mahina at basag ang boses ni Lina. Pwede ba akong pumasok? Hindi agad sumagot si Rogelio. Sa halip, tumingin siya sa loob ng bahay, kung saan si Marco ay nakatayo sa dulo ng pasilyo. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa tingin ng anak, walang galit, may kaba, may tanong, ngunit may pag-asa rin. Tumabi si Rogelio at bahagyang binuksan ang pinto. Pumasok si Lina. Hindi marangya ang bahay, lumang mesa, simpleng upuan, at mga bakas ng sipag at pagtitiis. Dito niya biglang naunawaan ang lahat ng iniwan niya. Marco, bulong niya. Tahimik si Marco. Lumapit siya ng dahan-dahan, hawak ang sarili. Nabasa niyo po ang liham, tanong niya, diretso ngunit mahinahon. Tumango si Lina, humahagulgol. Anak. Bawat salita. At kung pwede lang ibalik ang panahon sana hindi ko kayo iniwan. Lumuhod si Lina sa harap ni Marco. Patawad. Hindi ko na itatama ang nagawa ko, pero handa akong magsimula kung bibigyan mo ako ng pagkakataon. Hindi agad nagsalita si Marco. Tumingin siya sa ama, sa lalaking nanatili noong lahat ay umalis. Sa mata ni Rogelio, walang utos, tanging tiwala. Huminga ng malalim si Marco. Matagal po akong nasaktan, wika niya. Pero hindi po ako galit. Ang hinihiling ko lang maging totoo po kayo sa amin. Niyakap siya ni Lina, mahigpit, nanginginig, parang takot muling mawala ang sandaling iyon. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, nagtagpo muli ang ina at anak, hindi dahil sa pera, kundi dahil sa katotohanan. Sa mga sumunod na araw, nagsimula ang mabagal na paghilom. Hindi naging madali. May mga sandaling tahimik, may luha, may pag-aalinlangan.
Ngunit araw-araw, pinipili nilang mag-usap, makinig at umunawa. Isang gabi, nag-usap sina Rogelio at Lina sa harap ng maliit na mesa. Hindi ko hinihingi ang dati, wika ni Rogelio. Ang mahalaga, nandito ka para sa anak natin ngayon at bukas. Tumango si Lina. Iyan din ang gusto ko. Natutunan ko na ang yaman na hinabol ko hindi pala sapat. Samantala, dumating ang balita tungkol sa scholarship ni Marco. May mga sponsor na nakiusap na tulungan siya sa kolehiyo, matapos marinig ang liham at ang kanyang kwento. May nag-alok din kay Rogelio ng mas maayos na trabaho, isang maliit na posisyon sa isang repair shop na may regular na sahod at benepisyo. Hindi man marangya, ngunit sapat at marangal. Pa, sabi ni Marco isang umaga, gusto ko pong mag-aral ng engineering. Gusto kong ayusin ang mga makina at ang mga sirang pangarap. Ngumiti si Rogelio. Kaya mo yan, anak. At kahit saan ka makarating, tandaan mo kung saan ka nagsimula. Si Lina naman ay nagpasya ring tumulong sa komunidad, nagboluntaryo sa isang programang tumutulong sa mga batang iniwan at sa mga pamilyang dumaraan sa pagsubok. Sa bawat batang natutulungan niya, para bang unti-unti ring gumagaling ang sarili niyang sugat. Isang hapon, bumalik si Marco sa lumang talyer. Hawak niya ang isang bagong liham, mas maikli, mas payapa. Inabot niya iyon sa ama. Para sa taong hindi umalis, nakasulat. Hindi mo ako iniligtas sa kahirapan, tinuruan mo akong harapin ito. Salamat, pa. Hindi napigilan ni Rogelio ang luha. Niyakap niya si Marco, yakap na po ng pagmamalaki at pasasalamat. Sa huli, hindi naging perpekto ang kanilang kwento. May mga peklat na nanatili. Ngunit natutunan nilang ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa laki ng bahay o dami ng pera, kundi sa pananatili, pagmamahal at katotohanan. At minsan, sapat na ang isang liham ng anak para baguhin ang lahat.